natin ay huling namataan sa layong 205 kilometers silangan ng Borongan City, Northern Samar. Nananatili pong mataas yung tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ayon nga po sa ating latest analysis, kapag ito ay naging isang ganap na bagyo, ay posible po itong kumilos pa northwestward then northward at mananatili po ito dito sa may karagatan silangan ng ating bansa at nakikita po natin na posible itong lumapit or lalapit ito dito sa area ng sa silangang bahagi ng Visayas at Luzon. At sa kasalukuyan din po nakikita natin na hindi ito tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ngunit dahil nga po hindi pa ito isang ganap na bagyo, ay posible pa rin po magbago yung ating scenario. So hindi pa rin po natin niro-rule out yung possible scenario po ng landfall. So at sa kasalukuyan, itong low pressure area nito ay nagdudulot na rin po ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan dito sa area ng Bicol region, maging sa bahagi din ng Eastern Visayas, and also nakakaranas din po ng mga pag-ulan ang Central Visayas at yung mga ilang bahagi din po ng Mindanao dulot po ng LPA na ito. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay umiiral pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ngayong araw meron pa rin po tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito pa din yan sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga susunod na araw naman po is meron din po tayong nakikitang possibility ng enhancement ng southwest monsoon o habagat kung saan makakaranas po ng mga malakas na pag-ulan. Itong malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung western section po nito, yung western section ng Southern Luzon and Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. So muli po, dahil nga hindi pa ganap na bagyo yung minomonitor po natin, na ito po yung posible mag-enhance ng habagat, is posible pa pong magbago yung